masakit to is for me to sign a waiver na maggawa ng procedure na putulin ng anak ko, yung ng anak ko. Ganito kasakit para kay Roberto Laurel ang nangyari sa kanyang anak na si Raisa, ang second-year law student ng San Sebastian College na nasabugan ng bomba sa Taft Avenue kahapon. Hindi pa nakapagsalita si Raisa dahil sa tubong nakakabit sa kanyang bibig. Kaya nagsulat na lang siya. Kwento ni Raisa, kitang-kita niya nang bumagsak sa harapan niya ang bomba. Sa tindi ng sinapit, kinailangan putulin ng mga doktor ang kanyang dalawang binti. I know na moral po ng anak ko, yung dati niyang using with confidence. I don't know whether she could give back that confidence. Pero sa gitna ng pagdadalamhati, nagpasalamat ang ama ni Raisa. Bubuhos kasi ang tulong para sa kanyang 25 taong gulang na anak na nangangailangan ng donasyong dugo. Sina Private First Class Arnold Delantar at Althea Jordan, 8 oras nang nag-aantay sa PGH. Hindi nila kakilala si Raisa pero handa silang mag-donate ng dugo. Sasaktan kami dahil inosente yan. Messages lang mo siya para magpapasalamat sa amin. Pati ang mga kaklase ni Raisa hindi nag-atubiling mag-donate ng dugo at ipakita ang suporta sa kaibigan. Be strong. This is not the end. This is not the end, of course. Life must go on. Ang tanging hiling na ama ni Raisa, mahuli ang salarin sa likod ng pagbubomba para hindi mawala ng saysay ang sinapit ng kanyang anak. At para naman kay Raisa, masakit man ang sinapit, nagpapasalamat siya sa pangalawang buhay at gusto pa rin daw niyang ituloy ang pangarap na maging abogado balang araw. Para sa Bandila, Apples Halandon. Hindi